Mga lalaki, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na maaaring hindi ninyo inaasahan. Makinig kayo ng mabuti. Ngayong gabi, ibubunyag ko ang isang simpleng lihim. Isang bagay na halos nasa bawat kusina na at may kakayahang baguhin kung ano ang mararamdaman ninyo paggising bukas ng umaga. Walang tableta, walang mamahaling suplemento. Isang maliit na gawain lamang bago matulog na tumutulong sa katawan na makabawi ng lakas, motibasyon, at panloob na kumpiyansa. Tuwing gabi, ang ating katawan ay may natatanging 2 oras na bintana. Isang panahon kung kailan nagsisimula ang mga proseso ng pag-aayos, pagpapanumbalik ng balanse ng mga hormone, at malalim na pag-reset. Pero maraming lalaki ang hindi sinasamantala ang pagkakataong ito. Natutulog nga sila, pero nananatili ang katawan sa estado ng tensyon. At sa halip na mag-recover, patuloy nitong inuubos ang huling reserba ng enerhiya. Kaya naman, maaari kang gumising na pagod, walang sigla, at kulang sa pakiramdam ng panloob na lakas. Ako, si Dr. Matt Askira. Isa akong urologist. Mahigit 12 taon na akong tumutulong sa mga lalaking lampas 50 na mapanatili ang kanilang kalusugan, linaw ng isipan, at sigla sa buhay, nang hindi umaasa sa agresibong gamot o kaduda-dudang mga stimulant. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang nakakagulat na simpleng kombinasyon ng 2 natural na produkto na tumutulong sa katawan na lumipat mula sa stress mode papunta sa malalim na paggaling sa gabi. Bago tayo magpatuloy, suportahan ninyo ang channel. Mag-like kayo, mag-subscribe para hindi ninyo ma-miss ang mga kapaki-pakinabang na content at isulat sa comments kung taga saan kayong lungsod o bansa. Talagang interesado akong malaman kung saan ninyo kami pinapanood. At ngayon, punta tayo sa pinakamahalagang bahagi. Kadalasan, hindi edad ang tunay na problema, kundi mga nakasanayang gawain. Kapag hindi nabibigyan ang katawan ng tamang suporta bago matulog, hindi nito kayang gawin ang mahalagang trabaho sa gabi ng pag-aayos at pagbawi. Maya-maya, ipapaliwanag ko kung ano ang bumubuo sa halo na ito sa gabi at kung paano ito gamitin ng tama para ang umaga ay magdala ng sigla, malinaw na pag-iisip, at pakiramdam ng panloob na lakas. Pero bago iyon, mahalagang maintindihan kung bakit napakaraming lalaki pagkatapos ng 50 ang nakararanas ng pagbaba ng enerhiya at kung bakit posible pa ring baguhin ang sitwasyon. Sa totoo lang, may mga bagay talagang nagbabago paglipas ng panahon. Sa umaga, mas matagal bago uminit ang katawan. Mas mabigat na ang pakiramdam ng ehersisyo. Mas madaling mawala ang konsentrasyon. At ang dating tuloy-tuloy na lakas na umaabot, halos buong araw ay tila unti-unting nababawasan. Marami ang naniniwalang normal lang ito dahil sa edad. Pero sa totoo lang, mas masalimuot pa ang nangyayari. Ang pinakamalalaking pagbabago ay nangyayari sa antas ng mga selula. Unti-unting nawawala ang balance ng natural na ritmo ng mga hormone ng katawan at ang produksyon ng isang mahalagang hormone na may kaugnayan sa enerhiya, kumpiyansa at lakas ng kalamnan ay maaaring bumaba. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan. Ang mitochondria, ang mga power plant ng ating mga selula, ay nagiging hindi na rin kasing aktibo paglipas ng panahon. At kapag kulang sila sa tamang mga sangkap, mas kaunting enerhiya ang nalilikha ng katawan at mas kaunti ring signal ang naipapadala na kailangan para gumana ng maayos ang buong sistema. Isipin ninyo ang isang makina ng sasakyan na kulang sa dekalidada na gasolina. Umaandar pa rin ito, pero hindi na nito na ibibigay ang pinakamainam na lakas. At mahalagang maunawaan na hindi dahil nakalimutan ng katawan kung paano gumana sa mataas na antas, kundi dahil hindi lang nito natatanggap ang tamang suporta para magawa iyon. Kailangan lang talaga nito ng tamang mga kondisyon para muling makuha ang kakayahang gumana ng mahusay, tamang nutrisyon,
sapat na suporta sa hormone at kapayapaan ng isip. At heto ang talagang nakaka-inspire. Dala pa rin ng katawan ang programa ng mga taon kung kailan ikaw ay nasa rurok ng lakas. May kakayahan itong ibalik ang malaking bahagi ng potensyal na naaalala mo, ang mahalaga ay tulungan mo lang ito. Kaya ang pinakamahalagang bahagi ng pagbabalik ng enerhiya ay hindi nangyayari sa araw, hindi sa gym, at hindi rin kapag sinusubukan mong gisingin ang sarili mo sa pamamagitan ng kape. Ang tunay na gawain ay nagsisimula sa gabi, habang ikaw ay natutulog. Sa panahong ito, ang katawan ay nag-aayos ng mga tissue, nililinis ang sistema, at tumutulong na patatagin ang balanse ng mga hormone. Ngunit kung matutulog ka ng gutom na gutom o kabaliktaran, busog na busog matapos ang mabigat na pagkain, may dalang kaba sa isip, o walang tigil sa pag-scroll sa social media, maaaring hindi man lang mag-on ang buong sistema ng paggaling sa gabi. Ngayon, mahalagang maunawaan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan kapag ikaw ay nakakatulog. Ang pagtulog ay hindi simpleng pag-off. Isa itong paglipat ng mode. Kapag pumasok ka sa malalim na yugto ng pagtulog, tatlong sistema ang nagsisimulang gumana ng mas aktibo. Ang sistemang hormonal, ang sirkulasyon ng dugo, at ang sistema ng detoxification. Unahin natin ang mga hormone. Nagpapadala ang utak ng mga signal na nag-a-activate ng mga prosesong responsable sa pag-renew at pagpapanatili ng malusog na balanse ng male hormones. Ngunit mangyayari lang ito kapag mababa ang antas ng stress at ang tulog ay malalim at payapa. Kung bago matulog ay matagal kang nakatutok sa screen, nagbabasa ng balita, nakikipagtalo online, o kumain ng mabibigat na pagkain, maaring tumaas ang stress hormone. At ang mataas na cortisol ay literal na humaharang sa mga proseso ng pagbawi ng katawan. At hindi pa doon nagtatapos iyon. Para makapag-renew ang katawan, kailangan nito ng maayos na daloy ng dugo na naghahatid ng sustansya at tumutulong sa paglilinis ng katawan sa gabi. Ang produksyon ng malusog na testosterone ay nakadepende ng malaki sa kung nakakarating ba ang oxygen at mga sustansya sa mga glandula at tissue. Kung matigas ang mga ugat o mabagal ang sirkulasyon ng dugo, hindi lang talaga nakakarating ang mahahalagang elementong ito sa kanilang patutunguhan. Kaya naman ang kalagayan ng cardiovascular system ay napakalapit ang ugnayan sa kakayahan at lakas ng lalaki. Isang pag-aaral mula sa University of Athens ang nagpakita na ang mga lalaking regular na gumagamit ng extra virgin olive oil ay may mas mataas na antas ng testosterone at mas mahusay na endothelial function. Ibig sabihin, nananatiling flexible at elastic ang kanilang mga ugat. Sa madaling salita, ang mabubuting taba ay sumusuporta sa maayos na daloy ng dugo. At ngayon, punta naman tayo sa atay. Madalas hindi ito nabibigyan ng sapat na pansin. Pero ang atay ang sentro ng regulasyon ng balanse ng mga hormone. Dito pinoproseso ang mga lumang hormone, nililinis ang katawan mula sa mga toxin, at nililikha ang tamang kapaligiran para sa paggawa ng mga bagong hormone. Kapag ang atay ay overloaded dahil sa alak, labis na asukal, o huling-huling pagkain sa gabi, hindi nito nagagampanan nang maayos ang tungkulin nito. Nawawala sa balanse ang mga hormone at bumabagsak ang enerhiya. Nakikita mo ba kung gaano kalalim ang koneksyon ng lahat ng ito? Ang iyong mga hormone, ang iyong sirkulasyon ng dugo, at ang iyong atay. Ang tatlong sistemang ito ay direktang naaapektuhan ng kung ano ang ibinibigay mo sa iyong katawan bago matulog. Kaya hindi nakakagulat na may mga taong natutulog ng 8 oras, pero pagising ay pagod pa rin. Hindi lang oras sa kama ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan habang ikaw ay natutulog. At dito na pumapasok ang olive oil at ang makapangyarihang natural nitong kapareha.
Kapag binigyan mo ang katawan ng tamang fuel bago matulog, maaari mong gawing isang tunay na ritual ng pagbawi ang pahinga sa gabi. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung paano ang dalawang simpleng sangkap sa kusina na sinusuportahan ng mga pag-aaral ay maaaring mag-activate ng night recovery system ng iyong katawan at magbalik ng enerhiya at sigla sa buhay. At ngayon, ito na ang interesanteng bahagi. Marahil narinig mo na mabuti ang olive oil para sa puso, pero kakaunti lang ang talagang nakakaunawa kung gaano kalalim ang suporta nito sa kalusugan ng mga hormone, lalo na sa mga lalaking lampas na sa 50. Ang olive oil ay mayaman sa monounsaturated fats at makapangyarihang antioxidants na tinatawag na polyphenols. Ang mga sangkap na ito ay nagpoprotekta sa mga selula laban sa oxidative stress, ang parehong uri ng pinsala na nagpapabagal sa produksyon ng testosterone at nagpapahina sa paggana ng mga ugat. Sa isang klinikal na pag-aaral, ang mga lalaking sa loob ng 3 linggo ay pinalitan ang mantikilya ng extra virgin olive oil ay nakaranas ng pagtaas ng antas ng testosterone ng higit sa 17%. At ang kanilang LH o luteinizing hormone, ang hormone na nagbibigay ng signal para magsimula ang produksyon ng testosterone ay tumaas ng higit sa 40%. Hindi ito mga salitang pang-marketing. Ito ay purong biyolohiya na gumagana sa totoong buhay. Bukod pa rito, pinapabuti rin ng olive oil ang endothelial function, ibig sabihin ay mas nagiging flexible at mas tumutugon ang mga ugat. Mas maayos na daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas mahusay na paghahatid ng sustansya, oxygen at mga hormone. At gaya ng alam natin, ang maayos na sirkulasyon ng dugo ay buhay. Ngayon, idagdag natin ang ikalawang bahagi ng kombinasyon. Hilaw na pulot. Marahil iniisip mo niya ngayon na ang pulot ay simpleng asukal lang, bahagyang hindi pa napoproseso. Pero ang hilaw na pulot ay naglalaman ng mga bakas ng enzymes, minerals, at natural na asukal na ginagamit ng atay bilang mabagal at tuloy-tuloy na gasolina sa buong magdamag. Habang natutulog, ang utak ay umaasa sa glycogen, asukal na nakaimbak sa atay, na siyang nagpapakain sa malalalim na yugto ng pahinga. Ngunit habang tumatanda, nababawasan ang mga reserbang ito ng glycogen. Kapag nauubos sila, tumutugon ang katawan sa pamamagitan ng pagtaas ng cortisol upang gisingin ka. Kadalasan bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Kaya maraming lalaki ang nag-aakalang may insomnia sila, kahit ang totoo, mababa lang ang antas ng fuel ng kanilang katawan. Dito, pumapasok ang pulot. Inaayos nito ang problemang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay at tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya. At heto ang talagang napakagandang bahagi. Kapag pinagsama sa olive oil, ang mga mabubuting taba nito ay nagpapabagal sa pagsipsip ng natural na asukal mula sa pulot. Sa halip na biglaang pagtaas at pagbagsak ng blood sugar, nakakakuha ka ng banayad at pangmatagalang paglabas ng enerhiya na tumatagal ng 6 hanggang 8 oras. Ibig sabihin, patuloy na gumagana ng maayos ang atay, nananatiling kalmado ang cortisol, at ang katawan ay makakapag-focus sa tunay nitong layunin sa gabi. Ang pag-aayos, pag-detox, at muling pag-ayos ng mga hormone. Ang ganitong kombinasyon ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo sa mga kulturang Mediterranean. At unti-unting ipinapaliwanag ng modernong agham kung bakit ito epektibo. Sinusuportahan nito ang atay, pinapastabilize ang blood sugar, pinapabuti ang daloy ng dugo, at binibigyan ang mga selula ng eksaktong kailangan nila para sa pag-reset sa gabi. Ngayon na malinaw na natin ang mga dahilan, dumako naman tayo sa praktikal na bahagi. Dahil napakahalaga ng tamang oras, tamang sukat, at tamang paraan ng pag-inom. Sige, mga lalaki, ito na ang hinihintay ninyo. Narito ang eksaktong step-by-step na gabay.
Mga 30 minuto bago matulog, kumuha ng isang kutsarita ng extra virgin olive oil, mas mainam kung cold pressed, at ihalo ito sa isang kutsarita ng hilaw, hindi na prosesong pulot. Haluin ng mabuti hanggang sa tuluyang matunaw ang pulot sa langis. Pagkatapos, inumin agad ang halo. Mas madali itong gawin ng walang tubig. Ayan na. Simple, natural at epektibo. Ngunit tandaan, hindi lang ang halo ang mahalaga, kundi pati ang tamang timing. Huwag itong inumin kaagad pagkatapos kumain ng hapunan. Mas mainam na may pagitan na hindi bababa sa 2 oras sa pagitan ng huling pagkain at ng halo na ito. Isang maikli pero mahalagang paalala, hindi nito pinapalitan ang propesyonal na payong medikal. Maaaring magkaiba-iba ang resulta sa bawat tao. At kung mayroon kang mga chronic na kondisyon o umiinom ng gamot, kumonsulta muna sa iyong doktor. Ang pamamaraang ito ay nakabatay sa tradisyon at siyentipikong obserbasyon, ngunit maaaring magkaiba ang reaksyon ng bawat katawan. Mahalaga ito dahil bago matulog, kailangang nasa kalmadong estado ang iyong digestive system. Hindi yung pilit na nagtatrabaho sa pagproseso ng mabibigat na pagkain. Doon lang ganap na masisipsip ng katawan ang mga kinakailangang sustansya. At heto ang susunod na nangyayari. Kapag ikaw ay nakatulog na, ang pulot ay nagsisimulang magbigay ng mabagal at pantay na supply ng glycogen sa atay. Ang gasolina na tumutulong sa utak na manatili sa malalim na yugto ng tulog. Samantala, ang mga antioxidants at mabubuting taba mula sa olive oil ay nagpoprotekta sa mga selula laban sa oxidative stress at sinusuportahan ang mga glandula na kasangkot sa pagbawi ng mga hormone. Magkasama, ang dalawang sangkap na ito ay nagpapadala ng malinaw na signal sa iyong katawan. Tahimik na ang lahat, ligtas na, at maaari nang mag-focus ang katawan sa pagbawi. Ang ganitong kasimpleng halo ay tumutulong ilipat ang organismo mula sa estado ng tensyon patungo sa ganap na mode ng paggaling sa gabi. At ito ang susi sa pagpapanatili ng malusog na balanse ng mga hormone, dahil ang pagkakaisa ng mga hormone ay hindi na ibabalik kapag may panloob na kaguluhan. Bumabalik ito kapag nabibigyan ang katawan ng tamang kondisyon para sa tunay na pahinga. Sa mga unang gabi, maaaring wala kang mapansing biglaang pagbabago. Normal lang iyon. Pero kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy, makalipas ang humigit kumulang 7 hanggang 10 gabi, maraming lalaki ang nagsisimulang makapansin ng kaibahan. Mas magaan ang paggising, mas malinaw ang isip, at unti-unting bumabalik ang panloob na motibasyon. Pagsapit ng 3 linggo, mas kapansin-pansin pa ang reaksyon ng katawan. Nagiging mas pantay ang enerhiya, mas kalmado ang pagtunaw ng pagkain, mas malalim ang tulog, at mas malakas ang pagnanais na kumilos at may maabot. Dahil kapag ang katawan ay sa wakas nabibigyan ng pagkakataong makabawi, lahat ng sistema nito ay nagsisimulang gumana ng mas maayos at magkakaugnay. Ang metabolismo, ang pag-regenerate ng mga tisyo, ang pagproseso ng pagkain, pati na ang iyong kumpiyansa sa sarili sa aspetong intimate. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ito himalang lunas at hindi rin pangako ng agarang resulta. Isa itong paraan para marahang suportahan ang likas na mga proseso ng katawan ng hindi agresibong nakikialam. At kapag ginawa mo ito, hindi pa minsan-minsan kundi tuloy-tuloy, araw-araw, pinapalakas mo ang pundasyon ng iyong lakas sa buhay mula mismo sa loob. Gayunpaman, para talagang gumana ito, mahalagang alisin ang mga nakasanayang gawain na gabi-gabi, halos hindi mo namamalayan, ay sumisira sa paggaling ng mga hormone. Kaya ngayon, himayin natin ang 3 pagkakamali na pinakakaraniwang humahadlang sa mga lalaki na makabawi sa gabi. Dito kadalasang nagkakamali ang karamihan. Sa maghapon, halos tama ang ginagawa nila. Nag-ehersisyo, sinusubukang kumain ng mas maayos,
Minsan ay umiinom pa ng mga kapaki-pakinabang na suplemento. Pero sa gabi, isa o dalawang simpleng gawi lang ang sapat na para burahin ang malaking bahagi ng lahat ng pagsisikap. Narito ang tatlong pangunahing hadlang sa paggaling ng hormonal health sa gabi. Una, stress bago matulog. Isa ito sa pinakakritikal na salik. Kapag bago magpahinga ay nanonood ka ng balita, nag-i-scroll sa feed, tinitingnan ang mga mensahe sa trabaho, o hinahayaan mong paikutin ng isip ang sarili sa mga alalahanin. Naglalabas ang utak ng cortisol, ang hormone ng stress. At gaya ng nabanggit na, ang mataas na cortisol at malusog na paggaling ng mga hormone ay hindi magkasundo. Kapag tumataas ang cortisol, bumabagal ang mga proseso ng pagbawi. Kaya kahit 8 oras ang tulog, maaaring hindi pa rin sapat ang pahinga. Ang katawan ay nananatili sa estado ng panloob na pagkabalisa, hindi ng paghilom. Kaya paggising sa umaga, pakiramdam mo ay pagod ka pa rin na parang hindi ka talaga natulog. Ikalawa, kakulangan ng suporta para sa atay. Ang atay ang parang night service ng katawan. Ito ang tumutulong sa paglilinis, nakikilahok sa pagproseso ng mga hormone at naghahanda sa buong sistema para sa bagong araw. Pero kung sa gabi ay overloaded ito ng alak, mabibigat na pagkain, sobrang asukal, o mga huling-huling merienda, kulang na lang ang natitirang lakas nito para mag-ampanan ng maayos ang trabaho. Mas tumatagal sa katawan ang mga toxin at mga byproduct ng metabolismo. Nawawala sa balanse ang mga hormone at nagigising ka na may pakiramdam ng bigat, panghihina o pamamaga. Maraming lalaki ang naglalarawan nito bilang parang may ulap sa isip tuwing umaga. At kadalasan, dito talaga nanggagaling ang dahilan. Ikatlo, ang pagsubok na matulog na parang walang laman ang tangke. May ilang lalaki ang naniniwala na ang paglaktaw sa hapunan o ang pagtulog ng gutom ay makakatulong magsunog ng mas maraming taba o magpapaganda ng tulog. Pero pagkatapos ng 50, nagbabago ang pangangailangan ng katawan. Kailangan nito ng tuloy-tuloy at sapat na daloy ng enerhiya para ang mga proseso ng paggaling sa gabi ay maganap ng maayos at balanse. Kapag kulang ang enerhiya, itinuturing ito ng katawan bilang senyales ng panganib at muling pinapataas ang parehong cortisol. At doon pa lang, nasisira na ang paggaling bago pa man ito tuluyang magsimula. Una, stress bago matulog. Napakahalaga ng puntong ito, lalo na kapag nag-i-scroll ka sa iyong telepono, nanonood ng late night news, o tinitingnan ang mga email sa trabaho bago humiga. Nagsisimula ng maglabas ang utak ng cortisol, ang hormone ng stress. At tulad ng nabanggit kanina, ang mataas na antas ng cortisol ay humahadlang sa katawan na simulan ang proseso ng ganap na paggaling. Kapag tumataas ang stress, napapahina ang natural na mekanismo ng hormonal recovery. Kaya kahit nakatulog ka ng 8 oras, maaaring nananatiling alerto ang katawan, parang may banta pa rin sa paligid. Sa halip na mag-recharge, nagpoprotekta ito sa isang panganib na wala naman. At iyon ang dahilan kung bakit minsan gumigising ka na pagod, kahit na nakatulog ka ng maayos. Hindi ibig sabihin na kailangan kumain ng mabigat na hapunan bago matulog. Ang mahalaga ay mabigyan ng katawan ng magaan at tuloy-tuloy na fuel. At ito ang eksaktong ibinibigay ng kombinasyon ng olive oil at pulot. Ang mga mabubuting taba ay sumusuporta sa hormonal processes. Ang banayad na carbohydrates ay nagbibigay ng stable na enerhiya. At ang antioxidants ay tumutulong sa atay. Ituring ang maliit na halo na ito bilang gabi-gabing suporta para sa iyong katawan, isang signal sa katawan na pwede na itong mag-recover. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Kahit tama ang halo mo sa gabi, kung ang paligid at nightly rituals ay nakakaistorbo sa recovery process, mas mahina ang epekto. Kaya ang susunod na hakbang ay ayusin ang espasyo
at mga nakasanayang gawain para magawa ng katawan ang natural nitong trabaho, ibalik ang lakas, enerhiya at panloob na sigla. Hakbang una, oras. Sikaping tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa 2 oras bago matulog. Ito ay para mapatahimik ang digestive system at makapag-shift ang katawan sa night recovery mode. Mga 30 minuto bago matulog, inumin ang halo ng olive oil at pulot. Pagkatapos, patayin ang maliwanag na ilaw at alisin ang mga screen. Ang blue light mula sa telepono at TV ay nagbibigay ng signal sa utak na ang araw ay nagpapatuloy pa rin at maaaring makaistorbo sa produksyon ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa pagpasok sa malalim na yugto ng tulog. Hakbang pangalawa, ang kapaligiran. Dapat ang iyong silid tulugan ay isang lugar ng pagaling, maliamlam, madilim, at payapa. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pinakamainam na temperatura para sa malalim at nakapagpapagaling na tulog ay humigit kumulang 19 hanggang 21 degrees Celsius. Kung masyadong mainit ang silid, mas mahirap para sa katawan na pumasok sa mga yugto ng tulog na konektado sa hormonal renewal. Takpan ang bintana o gumamit ng eye mask. Kung maingay sa paligid, makakatulong ang banayad na background sound tulad ng white noise. Kapag nararamdaman ng katawan ang seguridad, mas aktibo ang recovery process. Mas gumagana ng maayos ang mga ugat, mas epektibo ang detox ng atay, at mas mabilis ang cell regeneration. Hakbang pangatlo, suporta sa buong araw. Ang pamumuhay mo sa araw ay direktang nakakaapekto sa kung paano nagre-recover ang katawan sa gabi. Ang morning sunlight ay tumutulong sa biological rhythms para natural na mag-produce ng melatonin sa gabi. Ang regular na physical activity, lalo na ang strength training, ay nakakatulong sa pagpapanatili ng hormonal health. Uminom ng sapat na tubig at pumili ng whole foods na may healthy fats. Sa loob ng 1 linggo ng ganitong routine, maraming lalaki ang nakakaramdam ng mas malalim na tulog, pantay na enerhiya, at mas malinaw na focus sa umaga. Hindi ito himala. Ito ay natural na ritmo. Kapag ang mga gawi ay naka-align sa iyong biological clock, mas nabubuksan ng katawan ang buong potensyal nito. At ngayon, sa huling bahagi, panahon na upang pagsamahin ang lahat. Naiintindihan mo na ang dahilan, ang mekanismo, at ang tamang oras ng practice. 1 kutsara lamang ng halo ng olive oil at raw honey bago matulog ay makakatulong sa katawan na mag-recover mula sa loob. At gusto kong maalala ito ng bawat lalaking nanunood. Hindi lang ito tungkol sa hormones, kundi sa pagbabalik ng natural na panloob na ritmo. Ang estado na para sa katawan mo ay likas na dinisenyo ng kalikasan. Pagkatapos ng edad na 50, ang katawan ay nagsisimulang magbigay ng maririkit na senyales. Kaunti ng enerhiya, mas mabagal ang recovery, at humihina ang motivation. Marami ang hindi pinapansin ito at iniisip na sanhi ay edad or stress. Pero kadalasan, ang katawan ay humihingi lang ng suporta, pangangalaga, consistency, at nutrisyon na gumagana kasama nito, hindi laban dito. Kapag iniinom mo ang nightly mixture, para kang nagsasabi sa katawan mo, naririnig kita. Binibigyan mo ang system ng pagkakataong mag-recover ng natural, ng walang labis na pressure. At kapag ginagawa mo ito ng regular, may pagbabago. Ang paggising sa umaga ay iba na ang pakiramdam. Mas malinaw ang isip. Hindi lang enerhiya ang nararamdaman, kundi pati ang pakiramdam ng panloob na kaayusan. Maraming lalaki ang nakakaramdam ng mga banayad, pero makabuluhang pagbabago pagkatapos ng ilang linggo. Mas magaan ang paghinga. Mas malaya ang kilos ng katawan, mas pantay ang mood. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalalim ang pagbabago. Mas maayos ang digestion, mas healthy ang balat, at may kalmadong kumpiyansa.
ang panloob na lakas na marami ang iniisip na nawala na. Ito ang tunay na paggaling. Hindi ito instant schemes, energy drinks, o magic pills, kundi simpleng tuloy-tuloy na pag-aalaga sa sarili. At ngayon, ang paanyaya ko para sa iyo, subukan ang nightly ritual na ito sa loob ng 7 gabi lamang. 7 gabi lang. 1 kutsarita ng olive oil at 1 kutsarita ng raw honey, 30 minuto bago matulog. Pansinin ang pakiramdam. Tingnan kung paano tumutugon ang katawan mo sa umaga at bumalik dito at i-share sa comments kung ano ang nagbago. Mas malalim ba ang tulog? Mas maraming enerhiya ba? Nagbago ba ang iyong umaga? Personal kong binabasa ang inyong mga komento. At kung mayroon kayong katanungan tungkol sa kalusugan ng lalaki, recovery o kalidad ng tulog, iwanan ito rin sa comments. Ang video na ito ay ginawa para sa educational at impormasyon lamang. Ang impormasyong nakapaloob dito ay ginamit ang AI para makabuo. At hindi ito kapalit ng professional medical advice o konsultasyon.